Nakdeklara ang Pakistan ng digmaan laban sa Taliban. At ang mga larawang makikita mo ngayon ay maraming ibinubunyag. Ito ay naitala nung madaling araw na ika-27 ng Pebrero. Ang complex na militar na nakikita mo ay kung saan sinanay ang mga suicide bomber, sinanay para pasabugin ang kanilang sarili sa loob ng Pakistan. Nagpasya ang Pakistan na tapusin ito at winasak ang complex. Ayon sa mga palatandaan, patay na lahat ng terorista. Pero ito ay simula pa lang. Ito ang unang target. Ang nangyari pagkatapos ay isang bagay na walang ibang bansa ang naglakas loob gawin noon. Para maintindihan mo ang laki ng nangyayari, kailangan mo munang malaman ito. Hindi lang kaaway ng Taliban ang Pakistan dito, kundi sila rin ang lumika ng Taliban. Ito ang kwentong laging nauulit kapag iniisip ng bansa na kaya nilang kontrolin ang nilika nila sa mundo. Nangyari ito sa Unyong Soviet at sa mga Mujahideen, at ngayon nangyayari na naman ito at pareho pa rin ang resulta. Hindi lang kung sino ang mananalo sa digmaan ang tanong. Ang tanong ay, bakit hindi natututo ang mga bansa sa pagkakamaling ito pero may mga tao na natututo at gumagawa ng matatalinong desisyon bago pa mahuli ang lahat? Balikan natin ang nakaraan, dekada 90. Wasak ang Afghanistan pagkatapos ng mga taon ng digmaan laban sa Unyong Soviet. Nahati ang bansa sa mga armadong grupong naglalaban para sa kapangyarihan, nagdulot ito ng kaguluhan. Nakita ng Pakistan ang oportunidad sa sitwasyong iyon. Simple lang ang ideya pero matapang. Iluklok sa kapangyarihan sa Afghanistan ang isang grupong kakampi, masunurin at magsisilbing proteksyon. Isang kapitbahay na hinding-hindi lalaban sa Pakistan. Isang teritoryong maaring gawing lugar ng pag-atras at pagre-reorganisa kung magkakaroon ng digmaan laban sa India. Ang planong ito ay may opisyal pang pangalan sa loob ng gobyerno ng Pakistan. Strategic Depth Doctrine, isang komplikadong pangalan para sa isang simpleng ideya. Gamitin ang Afghanistan bilang isang kaalyadong bansa na magpoprotekta sa Pakistan mula sa likuran. Ang Taliban ang napiling grupo para sa planong ito. Ang pangunahing ahensya ng intelihensya ng Pakistan na kilala bilang IC ang nagsanay, nagarmas at napundo sa Taliban mula pa nung 1994. Nung sinimulan ko ang pagsasaliksik sa sigalat na ito, inakala kong makikita ko ang dalawang matagal nang magkaaway lang. Ang hindi ko inaasahan ay madiskubre na ang isa sa kanila literal na lumika sa kabila. Hindi lang sinuportahan ng Pakistan ang Taliban, kundi tinulungan pa nila itong buuin at nagtagumpay ito sa simula. Pero kalaunan, may nagbago. Bumalik sa kapangyarihan ang Taliban sa Afghanistan noong 2021 matapos i-withdraw ng Estados Unidos ang kanilang mga tropa mula sa bansa. Sa halip na sumunod bilang kapitbahay na inaasahan ng Pakistan, talagang salungat ang ginawa ng Taliban. Lumaki ang halimaw at nagdesisyong hindi na niya kailangan ang lumika niya. Para maintindihan kung bakit umabot sa puntong nagdeklara ng hayagang digmaan ang Pakistan, kailangan mo lang malaman ang isang pangalan. TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistan. Ang komplikadong pangalang ito ay nangangahulugang Taliban ng Pakistan. Ang grupong ito ay isang teroristang organisasyon na kumikilo sa loob ng teritoryo ng Pakistan. Isa sila ng paniniwala sa Afghan Taliban, pareho ng mga kaugalian, pinagmulan at layunin. Pabagsakin ang gobyerno ng Pakistan at palitan nito ng isang ekstremistang rehimen. Ang TTP ay mayroong 30,000 hanggang 35,000 aktibong miyembro. Iyan ang ipinapahiwatig mismo ng organisasyon ng mga bansang nakakaisa. At ang Afghan Taliban ay kinupkop ang grupong ito sa loob ng Afghanistan. Binigyan sila ng ligtas na taguan, pinrotektahan ang mga leader ng TTP at pinayagan silang magplano at magsagawa ng mga pag-atake sa loob ng Pakistan mula sa teritoryo ng Afghanistan. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito sa totoong buhay. Hindi bababa sa 26 na tao ang namatay sa pag-atakeng terorista sa Pakistan. Nakuna na security camera ang pagsabog sa istasyon ng tren sa hangganan ng Pakistan, Azerbaijan at Iran. Mga pambobomba sa pamilihan, pag-atake sa base militar at sibilyan sa Pakistan, lahat planadong ginagawa mula sa kabila ng hangganan sa proteksyon ng Taliban.
Iginiit ng Pakistan na isuko ng Taliban ang mga leader ng TTP, ngunit hindi ito pinansin ng Taliban. Nagbanta ang Pakistan at patuloy na hindi pinansin ng Taliban. Nagkaroon ng pagtatangkang makasundo at tigil putukan noong Oktubre 2025 na namagitan ng Turkey, Qatar at Saudi Arabia. Ibig sabihin nagbunsod ang ibang bansa ng pag-uusap sa dalawang panig, pero hindi nagtagal ang kasunduan. Nagpatuloy ang karahasan, nagpatuloy ang mga pag-atake ng TTP sa loob ng Pakistan at pagkatapos ay umabot na sa sukdulan. Idineklara ng Pakistan ang hayagang digmaan laban sa gobyerno ng Taliban sa Afghanistan at inatake ang kabisera, Kabul. Ayon sa Pakistan, naubos na ang kanilang pasensya. Ika-22 ng Pebrero 2026. Naglunsad ang Pakistan ng mga airstrike laban sa tinatawag nitong mga kampo ng militante sa teritoryo ng Afghanistan. Malinaw ang kanilang dahilan, mga base ito ng TTP, mga base na tinanggihan ng Taliban na isara. Tinuring iyon ng Taliban bilang pahayag at makalipas ng 4 na araw tumugon sila. Noong gabi na ika-26 ng Pebrero, alas 8 ng gabi, sa lokal na oras, nagpakawala ang Taliban ng serye ng mga koordinadong pag-atake sa mga posisyon ng militar ng Pakistan sa hangganan. Allahu Akbar! Wala mujahida, wala! Sa mga lalawigan ng Kunar, Khost, Nangarhar, Nuristan, Paktia at Paktika, mga rehiyon na may mga base militar ng Pakistan. Isipin mo ang mga sundalong Pakistani sa mga base na ito sa isang karaniwang gabi. At bigla, sabay-sabay, sa iba't ibang lugar, sa kahabaan ng daan-daang kilometro ng hangganan, nagsimula ang putukan. Mga putok ng baril, sabay-sabay na mga pagsabog. Sabay-sabay umatake ang Taliban sa iba't ibang lugar, hindi inaasahan ng Pakistan ang laki ng opensiba kaya sila'y labis na nagalit. Ayon sa tagapagsalita ng gobyerno ng Pakistan, nagkamali ng kalkulasyon ang Taliban at nagpaputok sila ng walang dahilan sa iba't ibang lugar. Dumating ang sagot matapos ang ilang oras. Sa madaling araw na ika-27 ng Pebrero, sinimulan ng Pakistan ang operasyong nagbigay ng pangalan sa labang ito, Operation Righteous Fury. Bumagsak ang mga bomba sa mga probinsyang nasa hangganan at nawasak ang mga pasilidad militar. At pagkatapos, lumampas ang Pakistan sa kahit anong nagawa nila noon. Inatake nila ang Kabul, ang kabisera ng Afghanistan at dito lalo pang lumaki ang kwento. Sa huli, bakit nila inatake ang kabisera? Ano ba ang meron sa Kabul na dahilan para itaas pang antas ng labanan? Ang sagot ay isang pangalan na di alam ng karamihan sa labas ng rehiyong ito. Hibatullah Akhundzada. Siya ang pinakamataas na leader ng Taliban at pinakamakapangyarihang tao sa Afghanistan, ang pinunong kumokontrol sa lahat, ngunit bihirang makita sa publiko. Noong mga taon na wala sa kapangyarihan ang Taliban, namuhay siya ng tago. Pagkatapos ng 2021, nagpatuloy siyang magtago, isang misteryosong tao, protektado, halos hindi nakikita. At ang Kandahar ang lungsod kung saan siya nakatira at namumuno, ang espiritual na kabisera ng Taliban, ang lugar kung saan naninirahan si Akhundzada, malayo sa atensyon ng Kabul. Hindi lang Kabul ang tinarget ng Pakistan, kundi pati Kandahar, mismong lungsod ng pinakamataas na lider na may layuning hanapin at patayin si Akhundzada. Hindi ito haka-haka. Kinumpirma ng New York Times, CNN at Foreign Policy na ang mga pag-atake sa Kandahar ay tumarget sa mga pasilidad na wala pang 1 kilometro ang layo mula sa tirahan ni Akhundzada. Tinugis ng Pakistan ang lalaki. Sinubukan ng isang bansa na patayin ang leader ng ibang bansa. Ito ang pagkakaiba ng laban na ito sa iba pa. Ito ang bagay na walang ibang bansa ang naglakas loob gawin. At ang malaking tanong na hindi pa rin masagot ng kahit sino ay, gumana ba ito? Hindi kinumpirma o itinanggi ng Taliban ang pagkamatay ng kanilang leader at malamang na hindi nila ito aaminin kahit na nangyari na. Ang pag-amin na napatay ang Supreme Leader ay malaking dagok sa moral ng grupo. Hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon na napatay si Akhundzada pero hindi rin umatras ang Pakistan. Ang ministro ng depensa ng bansa, si Khawaja Mohammad Asif, ay gumamit ng isang partikular na pahayag para ilarawan ang nangyayari.
Sinabi niya na naubos na ng Pakistan ang pasensya nito sa Taliban at ang bansa ay nasa hayagang bigmaan na. Mas tumindi pa ang hakbang ng gobyerno ng Pakistan at idineklara na hindi natatanggap ng usapan sa rehimen ng Taliban. Walang negosasyon, walang usapan, digmaan lang. Ganun lang yon. Pagkatapos ng paliparan sa Kabul, binomba rin ng Pakistan ang paliparan sa Kandahar. Samantala, naglabas din ng pahayag ang Taliban. Ang tagapagsalita ng grupo, si Zabiullah Mujahid, ay naglabas ng mensahe na nagsasabing tumugon ang Taliban sa mga pag-atake ng Pakistan sa pamamagitan ng mga opensiba laban sa mga posisyon sa Helmand at Kandahar. Agad binura ang mensahe matapos ilatala. Bakit kaya? Walang tiyak na nakakaalam kaya lalo pang dumami ang espekulasyon sa nangyayari sa magkabilang panig. At tungkol sa mga nasawi, ang mga numerong kumakalat ay lubos na magkaiba. Sobrang magkaiba ang mga ito, kaya halos lahat ng media sa buong mundo ay naglalagay ng paalala sa kanilang mga ulat, sinasabing hindi maberipika ng independiyente ang alinman sa mga datos na ito. Ang sigurado ay maraming tao ang namatay at nagpapatuloy pa rin ang labanan. Pero may isang nakakagulat na elemento sa digmaang ito na ikinagulat kahit ng mga eksperto sa militar. Iniulat ng Pakistan na inatake ng mga drone ng Taliban ang 3 lugar sa kanilang teritoryo. Alam mo ba kung bakit nakakagulat ito? Dahil hindi pa nagamit ng Taliban ang mga drone na pandigma noon. Ang grupo ay kilala sa paggamit ng sibilyang drone na nabibili ng kahit sino sa tindahan. Walang tunay na kakayahang militar, pero iba ang mga drone na ito, may kakayahan silang umatake. Ginamit sila para tamaan ang mga partikular na pasilidad militar sa mga tiyak na lugar sa loob ng isang banyagang bansa. At ang mas nakakabahala dito ay wala pa ring nakakaalam ng sigurado kung sino ang nagbigay ng mga drone na ito sa kanila. Ang alam natin, binago nito ang laro. Dati, may grupo lang tayo na umaasa sa gerilya at mga improvised na pampasabog. Pero ngayon, may kakayahan na silang umatake mula sa himpapawid. At dito na tayo sa bahagi ng bigmaan na talagang nakakagulat. Ang Pakistan ay mas makapangyarihan kaysa sa Taliban sa halos lahat ng aspeto ng militar na maiisip. Ang hukbong sandatahan ng Pakistan ay may 600 at 60,000 aktibong sundalo, samantalang ang Taliban ay may humigit kumulang 75,000 lang. Ang Pakistan ay may 550,000 reservistang sundalo, mga taong sinanay na maaring tawagin para lumaban anumang oras, at 500,000 karagdagang puwersa ng seguridad. Walang reservistang sundalo ang Taliban. Umabot sa mahigit $1 bilyong kada taon ang gastos ng Pakistan sa hukbong sandatahan, habang $145 milyong naman ang sa Taliban. Ang Pakistan ay may mahigit 2,000 at 600 tangke, higit 59,000 armored vehicles, 120 barko sa hukbong dagat at kumpletong hukbong himpapawid na may modernong eroplanong pandigma. May ilan helikopter ang Taliban mula panahong Soviet at mga kagamitan na iniwan ng Estados Unidos nung umalis sila sa Afghanistan noong 2021. At ang Pakistan ay may 170 sandatang nuklear. Sa papel, dapat mabilis matapos ang digmaan na ito na may matinding panalo para sa Pakistan. Pero iba ang papel, iba ang realidad. Bakit hindi pa rin nananalo sa digmaan? May malinaw na dahilan kung bakit sa kabila ng pinakamalakas na militar na natili ng 20 taon ng Estados Unidos sa Afghanistan at umalis ng hindi nanalo. Hindi tulad ng karaniwang hukbo, ang Taliban ay hindi kailangang manalo sa labanan. Kailangan lang nilang hindi matalo, kaya gumagamit sila ng gerilya. Bigla ang pag-atake mga pananambang. Nagtatago sila sa sibilyan, lilitaw sa iba't ibang lugar, dahan-dahang pinahihina ang kalaban hanggang sa sumuko ito. Eksaktong ganito ang ginawa ng Taliban sa mga Amerikano at alam ito ng Pakistan. Bago ko sabihin kung sino nagturo ng teknik na ito sa Taliban, mag-isip ka muna. That's right.
Sino sa tingin mo? Kasi nung nalaman ko ang sagot, kinailangan ko pang tingnan ng 2 beses para maniwala. Ang Pakistan ang may gawa. Noong dekada 80, habang may digmaan laban sa Unyong Soviet, sinanay ng Pakistan ng mga mandirigmang Afghan na kalaunan ay bumuo ng Taliban. Eksakto sa ganitong uri ng gerilya, kung paano umatake at maglaho, kung paano pahinain ng mas malaking hukbo, kung paano gawing tumagal ng dekada ang digmaan ng hindi kailangang manalo sa kahit isang labanan. Itinuro ng Pakistan sa Taliban ang manual na ginagamit ngayon ng Taliban laban mismo sa Pakistan. Pag-isipang mabuti kung ano ang ibig sabihin nito. Bukod pa rito, nariyan ang TTP, yung 30 hanggang 35,000 mandirigma na nasa loob na ng Pakistan. Kung sakaling magkaroon ng ganap na digmaan, sila ay aaktibahin bilang isang panloob na hukbo. Mga pagsabog, pag-atake sa mga base militar, pagpatay sa mga opisyal, lahat nangyayari sa loob mismo ng teritoryo ng Pakistan, habang sinusubukan ng hukbong sandatahan na labanan ang Taliban sa kabila ng hangganan. Isa itong digmaan sa 2 harapan, sabay-sabay, sa loob at sa labas. May isa pang problema na hindi pinag-uusapan na maaring mas mapanganib para sa Pakistan kaysa sa anumang bomba o drone ng Taliban. Ang totoo talagang bangkarot ang bansa, hindi ito isang metapora. Ang Pakistan ay may kasunduang financial rescue sa International Monetary Fund, isang global na nagpapautang sa mga bansang may crisis na nagkakahalaga ng $7 bilyong. Wasak ang ekonomiya, mataas ang inflasyon at umaasa ang bansa sa utang na ito para hindi tuluyang malugi. Ang totoo, hindi kayang makipagdigma ng Pakistan laban sa Taliban. Mahal ang isang gerilyang digmaan, matagal ito, nangangailangan ng mga sundalo, gasolina, bala, transportasyon sa loob ng mga taon, hindi lang linggo. At ang Pakistan, nung nagpasya itong magdeklara ng hayagang digmaan laban sa Taliban, ay ubos na ang pondo. Kung hindi pa sapat iyon para mawalan ng tulog ang sinumang leader, may isa pang pangyayari na naganap libu-libong kilometro ang layo na lalo pang nagpasiklab sa sitwasyon. Lalong gumulo ang sitwasyon sa gitnang silangan. O tinutukoy ko ang pagkamatay ni Ali Khamenei, ang pinakamataas na leader ng Iran. Nang malaman nilang namatay siya, agad na tumugon ang Iran sa pamamagitan ng malawakang pag-atake sa buong rehiyon. Alam mo ba kung bakit mahalaga ito sa Pakistan? Umaangkat sila ng langis at ang Iran ay nasa rehiyong dinadaanan ng langis na yon. Ang Strait of Hormuz ay makitid na dagat na dinadaanan ng halos 5 bahagi ng langis sa mundo at ngayon ay direktang nanganganib dahil sa lumalalang sitwasyon. Kung tumaas ang presyo ng langis o mas malala, kung maputol ang supply, mararamdaman ng Pakistan ang epekto nito sa bulsa, sa gasolina, sa transportasyon, sa pagkain, sa lahat ng bagay. Isipin mo ito, isang ama ng tahanang Pakistani na hirap magbayad ng buwanang bayarin. Biglang dumoble ang presyo ng gasolina, tumaas ang presyo ng tinapay at pamasahe sa bus. Sa halip na solusyonan, ginagastos ng gobyerno ang bilyon-bilyon sa digmaan. Ganito ang nagdudulot ng pagbagsak ng gobyerno at paglabas ng tao sa kalsada. Isang magastos na digmaang panloob at krisis sa enerhiya mula sa labas ay kombinasyong kakaunting bansa ang kayang tiisin. Para sa Pakistan, maaari itong maging katapusan nila. Nanawagan ang China, United Nations at United Kingdom na itigil ng 2 panig ang pag-atake at magbalik sa negosasyon. Ang mismong tagapagsalita ng Taliban ay nagsabi noong ika-27 ng Pebrero na gusto ng grupo na maresolba ang sigalot sa pamamagitan ng pag-uusap pero tumanggi ang Pakistan kahit sa ngayon. At para lalong lumala ang sitwasyon, inakusahan ng Pakistan ang Taliban na nagsisilbi raw sa India. Sinabi nito na naging kolonya na raw ng India ang Afghanistan. Iniwan ng Taliban ang mga dati nilang kaalyadong Pakistani para sumunod sa pinakamalaking karibal ng Pakistan sa riyon. Kung lalakas pa ang akusasyong ito at kung madadamay ang India sa sigalot na ito, sa kahit anong paraan, ang digmaan na yon sa pagitan ng 2 bansa ay maaaring lumaki pa at maging mas malala. At sa pagkakaintindi ko, wala talagang pagpipilian ang Pakistan.
Ang pag-atras na yon, hayaan ng TTP na patuloy na gumalaw ng malaya sa loob ng bansa. Ang tanggapin na maaaring kupkupin ng Taliban ang hukbong terorista sa hangganan ng walang hanggan, hindi yon kapayapaan. Ito ay mabagal na hatol ng kamatayan, bombang sumasabog sa palengke, pag-atake sa paaralan at bansang unti-unting guguho taon-taon. Balikan natin ang simula ng kwentong ito. Ang Pakistan ang lumika ng Taliban, nagsanay, nagpondo, nag-armas at tumaya dito bilang perpektong kaalyado para sa hinaharap. 3 dekadang lumipas, ang parehong Taliban na ito ay umatake sa mga base militar ng Pakistan. Ang milika ay bumaliktad sa lumika. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Naniniwala ka ba na magtatagumpay ang Pakistan sa digmaang ito? I-comment ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nakatulong ang video para maintindihan mo ang nangyayari, ibahagi ito sa sinumang sa tingin mo ay dapat makaalam nito at mag-subscribe sa channel. Malayo pa ang katapusan ng kwento. Kita tayo sa susunod na video.